Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natapos na nga ang hearing nitong si Tanggol at malaking araw ang tsansa nito na makalaya. Kung kaya't agad-agad namang itinawag nitong si Rigor ang balita mula nga dito kay David dahil makakalaya ng araw ang demonyo nitong kuya. At dahil nga sa narinig na balita ngayon nito si David ay lalo lamang siyang nagpanik dahil nakita na nga niya ang style nitong si Ramon kung paano nga ba nito kukunin ang buhay ng isang tao. Kaya hindi nga raw malayong mangyari nga ito sa kanya kapag malaman nga nito ang buong katotohanan. Gayong laya na nga itong si Tanggol. Agad ngang nakipag-usap itong si David mula nga dito kay Olga na makakalaya na nga raw itong si Tanggol, kaya dapat nga raw nitong gawa ng paraan para hindi nga sila mabuking. Napanganga naman itong si Olga dahil hindi nga rin niya ini-expect ang balita nito si David at kung saan nga ba raw nito nakalap ang balitang ito. Ngunit sa kanilang pag-uusap hindi nga nila namalayan na narinig pala sila nitong si Ramon na nabanggit nito si David ang pangalang Tanggol. Kung kaya't naghalit ngayon itong si Ramon at nilapitan ang dalawa kung sino nga ba ang tinutukoy nga raw nitong Tanggol. Mayroon pa ba raw ibang Tanggol? Gayong ang Tanggol nga na kanyang kilala at anak ay nandito na nga raw sa kanyang harapan. Hindi nga makaimik ngayon itong si David at itong si Olga. Nagpapaliwanag naman sila na Tanggol nga ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ito nga kanyang kaharap nga ngayon. Ngunit sinabi naman itong si Ramon na huwag nga raw siya nitong pinagluloko ng dalawa dahil kapag malaman nga niya ang buong katotohanan ay siya nga raw mismo ang tutumba kay Olga at mismong itong si Tanggol na kanyang kaharap. Wala nga raw siyang sinasanto kapag malaman nga niya na manluloko nga ito. Napalunok na lamang ng laway ngayon itong si David dahil kitang-kita nga niya sa kanyang dalawang mata kung paano nga ba nito pinaslang itong si Don Ismael. Kaya hirap nga raw kalabanin ito si Ramon dahil gagawin nga raw nito ang lahat makuha lamang nito ang kagustuhan nito. Kaya yun nga raw ang ayaw mangyari nito si Don Facundo sa kanyang apo na si Pablo dahil mas gustuhin pa nga raw nito si Don Facundo na maging magkaibigan at magkalapit sila nitong si Ramon kaysa magiging kaaway nga nito. Sa kabilang banda naman ay galit na galit nga ngayon itong si Rigor nang makita nga niya itong si Marites na nasabing hearing na court. Dahil ano nga ba rong ginagawa nito dito at meron nga ba itong kinalaman sa pagkakaroon nga ng hearing nitong si Tanggol. Agad namang sinabi nito si Marites na wala nga raw siyang alam at hindi nga rin niya alam na nakakuha nga ito ng magaling na abogado. At sakto nga rin na nagpalit nga ng judge upang maging patas nga raw ito sa paglilitis sa kanilang kaso. Makakalaya na nga ba ng tuluyan ngayon ito si Tanggol gayong nakahanap na nga ng butas itong si Attorney De La Cruz mula nga dito kay Rigor. Sa kabilang banda naman dito sa Bilibid ay ni-research nga lahat ito si Chief Espinas ang pagkatao nito si Marcelo dahil kailangan nga ron niyang makahanap ng butas at pruweba kung sino nga ba ang naghawak kay Marcelo at sino nga ba ang nasa likod nito. Hindi nga siya nagkakamali ay meron nga itong pinakamayamang pamilya at negosyante na humawak sa kanya kung kaya't nakapaglabas nga ito ng pera at ginastusan itong si Tanggol upang makalaya dahil alam nga niya ang pakay nitong si Marcelo mula nga dito kay Tanggol. At yan nga ang ating pinakamainit na pakatutukan dito lamang sa susunod na eksena sa Ify Chase Batang Quiapo. Huwag nyo sanang kalimutan na i-subscribe, like and share ng aking channel at maraming salamat po sa inyong panonood.